Hello everyone, another vlog, another day. Or another day, another vlog. Okay, so ngayon, kwentuhan ulit tayo. Okay, nagkukan ulit ako, naglalaba ulit ako. So wala na akong damit. Kaya kailangan natin maglaba. Ngayon, una kong gagawin, babalnawan ko muna. So binabad ko muna itong lalaban ko. Sa mga hindi pa marunong maglaba yan. Binabad ko muna para yung mga dumi okay matanggal. Yan, binabad ko muna sa tubig. Tapos siyempre tatanggalin ko na dito sa tubig. Tapos i-washing ko na siya. Siyempre lalagyan natin ng sabon, everything. Okay. So same lang naman. So habang kwentuhan tayo, naglalaba rin ako. Yan, double purpose. Yan. So ngayon, gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo. Sa mga dyan, lumalaban sa buhay. Yan. So, andito lang din ako. Okay? I want to share my life. Anong nangyari or whatever I do. Okay? So, ngayon, sobrang hirap ng sitwasyon ko. Yan. So, alam niyo yung feeling na nakaka-stress, sakit sa likod. Hindi dito. Pag yung stress kasi dito talaga eh. Yung parang kahit naman di ka na masyadong nagbuha, di ka nagtrabaho. Pero kung mayroong stress sa buhay mo, yung parang walang solusyon. Yung parang paano yung gagawin mo? For example, yung sa sitwasyon ko. Parang hindi ka nila maintindihan, hindi ka maintindihan ng mga tao, especially yung mga nakakilala sa'yo. Kasi parang ang isip nila is hindi tayo nagsasabi ng totoo. Baga, we are not parang kagaya nila na tao lang. Yan. So, ang pinakamasakit doon yung pinaka-close mo. Hindi ka maintindihan. Masakit para sa atin. Baka yung iba dyan, baka pamilya, hindi ka rin maintindihan. Pero, yan talagang buhay. Hindi ko alam, meron akong mga pinapakinggan na mga tao, mga godly, na parang totoo naman yung sinasabi nila na time will come, mag-isa ka na lang. Time will come, ikaw ang lalaban sa problema mo. Totoo na kailangan mo ng kasama. Two is better than one. Mas maganda yun. Pero syempre, paano pag wala na? Totoo na mas kailangan mo na nangyari, mag-asawa ka, meron kang isang kasama. Mas maganda kasama mo talaga. Pero paano pag wala na siya? Paano pag namatay na siya? So dun papasok yung tiwala sa Panginoon. Pero balik muna tayo dun sa sitwasyon ko, example ko. Ako especially sa akin doon ako sa parang mabigat na sitwasyon. Actually lahat ng tayo may mga sitwasyon, di ba? Pero sa akin lang ito yung pinakamabigat kong sitwasyon. Yung hindi nila naintindihan yung sitwasyon ko. Hindi nila ako naintindihan. Ngayon naman yung sa mga kaso ko, sa mga korte, mga nagsabwi na sa akin, mga gusto magpakulong, mga nagsulat sa akin sa korte. So alam niyo yung parang pang may sulat na binibigay sa akin, sakit sa katawan. May mga text, may mga email, may mga reminder, makita mo yung mga pinagkakautangan mo, hindi mo pa sila nababayaran. Andun yung guilt feeling na gusto mo na silang bayaran, pero wala kang pera. Pero I'm still fighting na, okay, andun yung puso ko na time will come, I will try my best. Na gusto ko talagang bayaran, pero hindi pa ngayon. Andun yung masakit sa puso natin na hindi tayo maintindihan, especially mga pinagkakutangan natin, mga taong hindi talaga sila ganun ka-mature pa. Andun yung realization na kailangan natin silang maintindihan. Because meron tayong Panginoon. Ako po, sobrang hirap ng sitwasyon ko. Yung lagi na lang akong na-emotional. Pero ako po, meron po akong nabasa na okay lang na iyak mo sa Panginoon, okay lang na
ilabas yung good emotion mo sa Panginoon dahil kailangan natin yun. Dahil ang Diyos yung outlet natin kung wala ka ng isang tao na pinagkakatiwalaan. Pero kung meron kang asawa, kaibigan, talagang pinagkakatiwalaan mo, mas okay yun. Pero kung pati yung kaibigan mo, best friend mo, o mga kaibigan mo, pamilya mo, di mo na ganun, di mo sila pinagkakatiwalaan na dahil hindi ka nga na nga rin nila maintindihan. Ayaw nilang makinig, di ka nila pa pinapanawalaan. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Mumukmok. Ako minsan, I will sleep. I will go to nature. Kausapin ko Panginoon. Siya nga, andun yung feeling na sobrang hirap, Lord. Sabi ko, hindi ko na kaya. Sabi ko, kung ano yung will ng Panginoon, I will accept. Pero mahirap. Mahirap. Pero, andun yung masakit na parang, kaya ko pa kaya, Lord. Parang, pero buti na lang merong Panginoon sa buhay. Buti na lang meron tayong Panginoon na kung wala na silang lahat, meron pa rin ang Diyos. Pero hindi ko sasabi na dapat mag-isa ka lang. Ang gusto kong ibig kong sabihin, kung wala na talaga sa God, yung parang hindi ka na maintindihan ng isang tao na pinagkakatiwalaan mo, isang tao na kilala mo na, kilala ka na niya, matagal na kayong magkaibigan and everything. Pero kung dumating yung time, kasi tao lang din naman tayo, tao lang din naman sila, we will understand. Kaya andun yung feeling na sa akin, parang saan ako lulugar? Kaya ko kaya, Lord? Kaya sabi ko, Lord, pwedeng kung ano yung kalooban na, kasi yung kalooban ko, hindi ko kaya, sobrang hirap sa akin, hindi ko malunok, hindi ko kaya, parang ano na rin yung pag-self-pity ko, self-pity natin, kasi yung parang hindi sana naintindihan. Pero tayo, alam nyo ba, kahit na ganun, kahit na hindi tayo makagalaw, hindi tayo ina-accept ng tao, hindi tayo pinapatawad ng tao, kahit na hindi ka maintindihan, kahit na hindi ibigay sa iyo yung pangailangan mo bilang tao, bilang lalaki, and everything. Andun yung just wait. Meron yung what? Talagang kailangan nating lumaban sa buhay. Kasi ako po mismo, sobrang nahihirapan ako. Yung parang, yung inisip ko na parang andyan nga yung pamilya mo pero hindi ka na makapag-open up kasi hindi ka na lang tindihan. Andyan yung mga kaibigan mo pero saglit lang sila. Yung parang hinahanap ko, yung parang gusto ko sana yung may security ako. Yung parang ako kasi wala rin naman akong ako kasama. Kasi ang dami kong utang eh. Sino pa ba yung willing na mag-stay sa akin? Wala rin naman kasi wala silang makukuha. Pero it's okay for me dahil sabi ko parang minsan yung parang ayaw mo na lang magtiwala sa tao, ayaw mo lang magkaroon ng kaibigan, gusto mo mag-isa mo na lang, gusto mo magkaroon ng peace of life, yung parang sana yun na lang yung wala, yung parang hirap kasi yung parang you give all the trust pero yung parang gusto mong ipaintindi yung sitwasyon mo hindi ka nalang maintindihan. Hindi lang naman yung utang, yung everything na sitwasyon, madami, sobrang hirap, walang security, hindi mo alam kung magtatagal kayo, hindi mo alam kung tatagal kayo sa buhay, sa mga bagay na dito sa mundo. Parang naalala ko tuloy yung si Sir Jerry Bean, yung pag nag-kwento siya, parang nakukuha ko yung kwento niya. Parang bata pa lang siya, kung bata ka, wala kang namang iniisip, wala kang namang mahirap na sitwasyon, kain ka lang. Parang wala kang hindi mo alam talaga yung buwas. Kaya totoo yung sinabi ng Bible na
hindi natin pwedeng ipagyabang yung bukas. Kaya nga, kung ang encouragement natin, isipin lang natin. Kahit naman may kasama ka ngayon, madami kang kasama ngayon, pero time will come, there is a season na mag-isa ka na lang. Hindi lang dahil mamamatay na yung lahat, papa mo, tatay mo, asawa mo, anak mo, mamamatay sila, kaya ikaw mauna. Or ang worst scenario yung sila mauna. Kumbaga, kahit naman kung sino yung whatever, parang ang ibig ko sabihin, lahat tayo, I mean, hindi lang naman yung mag-isa mo maiwan ka, kundi yung mayroon time na mag-isa ka na lang. Diba kunyari, nagkasawa ng anak mo, merong trabaho yung asawa mo, whatever. Kumaga mag-isa mo. May time na magkakasakit sila lahat, mag-isa mo. Parang ganun. Iba-iba tayo ng sitwasyon. Dahil sa sitwasyon, doon tayo nagiging mas mahina. Yung parang, meron nga akong narinig yung parang mahirap maging mahirap. Mahirap ka na, kaya hindi ka na pwedeng mayaman. Sabi nila, hindi ka mahirap, hindi mahirap lahat. Yung sitwasyon mo lang, mahirap lang yung sitwasyon mo. Parang gano'n. So, sabi ko, oo nga, no, yung sitwasyon ko lang naman yung mahirap. Pero ang kailangan lang talaga natin is magpatuloy sa buhay. Kahit na nakaka-disappoint yung mga tao na kilala mo na ito, yung parang expectation mo sa tao. Yung parang ang daming disappointment, akala mo okay siya, akala mo ganito. This is life. Sabi ko, ano talaga? Ano ba? Parang sorry parang ayaw mo nang magpatuloy dahil sa sitwasyon, daming sitwasyon na sunod-sunod yung mga sitwasyon. Kaya sabi nila, kung mayroon kang small thing na naging success kahit maliit lang, celebrate mo para hindi ka mapagod, hindi ka magtumigil. Kaya ikaw kapatid, tuloy lang. So mahirap yung sitwasyon ko, hindi ko alam kung ikaw nanonood, may mga sitwasyon ka na nahirapan ka, meron kang battle, meron kang mga nasa battlefield ka, hindi mo pagtagumpayan, andyan yan. Sabi nga nila, yung problema andyan yan dahil merong tinuturo sa atin. Yung sitwasyon andyan yan para mas lalo tayong mag-grow, maging mature, maging matibay, no? Kaya sa lahat ng mga mahirap din yung sitwasyon, kagaya ko, maglaban na lang tayo. Ay, hindi lang. Alam nyo ba, kahit na madaming disappointment dito sa mundo, madaming discouragement dito sa mundo, andyan po ang Panginoon. Alam nyo po ba na ang ating pag-asa na lang po ay sa langit? Temporary lang po itong buhay na to. May saya, may lungkot, at kung papansinin nyo po, mas madaming problema kaysa yung enjoyment. Dahil ang problema mahirap. So, kung wala ka pang Panginoon sa buhay mo, sabi mo siya bilang tagapagligtas. Number 1, masigas ang kasalanan mo. Number 2, sabi mo nito sa buhay mo. May tawad sa Panginoon. Pray ka. Tuloy lang. Let's go.
Diyos, nandyan siya. Pwede natin kapitan. Pwede natin pagkatiwalaan. Ilabas lahat ng sama ng loob natin. Iyak sa kanya. At ang pinakamayroong sitwasyon ay yung kung namatay tayo, impure yung punta natin. Kasi tayo makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng makasalanan, pupunta tayo sa impyerno. Yun yung pinakamahirap. Kaya ngayon mismo kapatid, I want to encourage you to have God. Totoo na may nagkaroon tayo ng Panginoon sa buhay natin. I want to point out, hindi na ako magpaligid-ligid pa. Madami akong verses. Basta yung una ko nang sabihin siguro yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Pinakameron na sitwasyon natin guys is yung impyerno. Diretso tayo sa impyerno kung namatay tayo. Yun yung pinakamahirap na sitwasyon natin. Lagi itong tandaan na yung impyerno yung pinakamahirap. Kaya ngayon kapatid, meron pang time para tayo ay maligtas sa impyerno. Sa pinakamahirap na sitwasyon is yung impyerno. Mag-pray tayo. Okay, sundan nyo ako sa prayer. Sobrang content ko. Si JP. Ngayon, kunin mo yun o. Yung timba. Tagahan mo. Pray na tayo. Let's pray. Sundan nyo ako sa prayer. Okay. Lord, tawad po sa mga nagawang kasalanan. May po ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon Diyos sa aking buhay. Pumasok po kayo sa aking buhay. Papasukin niyo po ako sa inyong kaharian. Patawad po. Salamat po sa kaligtasan na ibigay niyo po sa akin. Dahil sa mahirap na sitwasyon, pinakamahirap na sitwasyon, nakukuha ko yun dahil sa makasalanan po ako. Pero ngayon Panginoon, salamat po dahil ligtas na po ako. Tumadalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Alright, thank you po. God bless. Yan, sobrang ano. Fight ha. Tuloy lang tayo. Walang susuko.